Sa gitna ng matatayog na gusali at abalang kalsada, narito ang puso ng bayan, ang palengke. Dito makikita ang kabuhayan, ang kultura, at ang pagkaing bumubuhay sa milyon-milyong Pilipino. Pero ang tanong, alam ba natin kung saan galing ang isdang nasa ating pinggan? Paano ito nahuli? At ligtas ba ito hindi lang para sa atin kundi para sa kinabukasan ng ating katubigan? Dahil dito, inilunsad ng DAB-FAR ang Palengke Edukasyon, isang programang ginagawang sentro ng kaalaman ang mga palengke. Paraan para turuan ang mga manininda, mga supplier, maging mga estudyante at iba pang stakeholder tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa yaman dagat sa gitna ng kalunsuran. Kahit nalalayo sa mga katubigan o karagatan, layunin nitong palalimin ang kaalaman ng bawat isa sa tamang paggamit at pangangalaga ng ating likas na yaman sa mga lungsod. Ang palengke kasi para siyang eskwelahan kumbaga, no? Doon pwede nating malaman kung ano ang diferensya ng isang presko at hindi preskong isda. And sa palengke rin natin malalaman kung ito bang mga binibenta nila ay nahuli sa tamang pamamaraan at sila ba ay dapat bang huliin or ibenta, no, sa ating mga consumers. So it's totally para siyang eskwelahan kumbaga, no, na pwede kang matuto at makapagbigay kaalaman, no, sa mga ating mga consumers. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng isda. Ito'y tungkol sa pag-unawa na bawat isdang ating kinokonsumo ay may kwento at may epekto sa kalikasan. Noong una po medyo hindi po namin alam kung ito po talaga ay kakagatin o tatanggapin mo kasi nga para siyang bagong concept po na paraan ng pagtuturo o pagbibigay kaalaman. Pero nung nakita po nila na maganda pala yung programa, no, na ibig sabihin pala pwede silang matuto, pwede silang makakuha ng mga bagong impormasyon, bagong kaalaman. So yung pagtanggap po ngayon ng ating programa sa Palengke Edukasyon ay ito po ay kanila pong nagustuhan. At ito po ay magiging patuloy at tuloy-tuloy na po ito na magiging programa po ng BFAR. Sa bawat kausap na tindero, may kaalamang na ipapasa. Sa bawat pamimili ng mamimili, may paninindigan. At sa bawat tamang tanong, nagsisimula ang pagbabago. Magandang Palengke Edukasyon kasi maraming matututunan about sa pagtitinda at sa makikisama sa tao. Minsan naman may nagtatanong, minsan hindi na rin nagtatanong kasi alam nila kung saan ang gagana. Tsaka alam din nila na maganda ang paninda ko at maayos. Ang mga natutunan po namin sa Palengke Edukasyon, kagaya po sa mga mamimili, kailangan maganda yung isda, sariwa. Kailangan nilang malaman kung paano mamili ng sariwa para sa pagkain ng araw-araw. Ang kagandahan sa sariwang isda, siyempre, masarap kainin. Tsaka hindi magkakaroon ng allergy yung kakain. Kasi kadalasan po, pag hindi sariwa yung nabiling isda, magkakaroon ng allergy. Kagaya ko po, tendera po ako, sinasabi ko po sa bawat suki namin yung sariwa talaga. Higit pa sa isang programa, ang Palengke Edukasyon ay isang malawakang kampanya para palaganapin ang kaalaman sa pangangalaga ng yamang tubig.
Dito, mas maraming manininda at mamimili ang nagiging mulat at mapanuri sa kanilang mga isda. Kahit nasa gitna ng lungsod, maibabahagi dito ang kani-kanilang responsibilidad sa pangangalaga ng kalikasan. Sa amin kasi yung mga illegal Minsan kasi pumapasok ang illegal dito. Kagaya ngayon nawala nung buti nandiyan ang LMO Maritime na ano nila yon na agapan nila kasi yung suro yung troll na sinasabi yun ang naagapan ng Maritime sa ng LMO para yung huli namin lumanda. Hindi kami naaagawan ng yung turol na sinasabi ko, yun ang pinakamalakas na. Pati pino kasi noon, yung pinong isda, nahuhuli na nila. Wala nang lalaki. Wala nang lalaki. Kapag sa gabi po yung dumarating po yung isda, alas 10 hanggang alas 12, alauna, yan po yung illegal na gawain na po yun. Kasi hindi naman po ako nakuha ng ganong oras. Hindi po ako bumibili po na isang illegal na gawain sa dagat. Ang pinamimili ko lang po yung huli po ng baklad, tsaka tibog po. Yung mga sariling bangkero ko lang po ang kinukuhanan ko. Sa gabi po, hindi na po ako nakuha ng paninda. Masama po yun illegal po yun Parang pagnanakaw na rin po yung pagbebenta po natin. Sa likod ng palengke edukasyon, hindi lang mga eksperto at tindera ang kumikilos, kasama rin ang kabataan, mga estudyanteng handang matuto, makiisa at magbahagi ng kaalaman. Sila ang bagong tinig ng pagbabago. Sa kanilang paglahok, mas lumalawak ang abot ng advokasya. Sa kanilang pagkilos, mas tumitibay ang kinabukasan ng ating yamang tubig. Ang palengke edukasyon ay para sa lahat at kasama ang kabataan sa pangunguna nito. Yung alam ko lang po sa palengke edukasyon is isa po siyang programa ng BFAR-NCR na naglalayon po na magbigay ng knowledge sa mga consumers sa kung ano po yung tamang practice para po ma-ensure yung freshness and safety and right quality po ng mga fish products po na nasa market. And kung ano po yung mga tamang practices na dapat pong gawin ng ating mga fish vendors para po ma-ensure na wala pong contamination or maiwasan po yung pagkakaroon ng sakit sa ating mga fish products. Hindi po ako namimili, pero sa pagtanda ko po, eventually po ako na rin po yung mamimili para sa sarili ko po. So maganda na as early as possible, alam ko na po yung mga dapat tignan para po malaman kung alin po yung dapat piliin pag pupunta po sa palengke. So as a youth po and as a student po, so dapat po educated and conscious tayo. Pag-aralan natin yung mga problem na kinakaharap, especially po in marine ecosystem. Katulad po, just like climate change, overfishing, and many others pa po. Kasi pag mas marami tayong alam, mas maiintindihan natin kung bakit mahalagang pangalagaan yung marine ecosystem. Kailangan po first simulan yung pagbabago sa sarili, na yung mga simpleng bagay na pag-iwas ng pagtatapon ng basura sa mga coastal areas, yung simpleng pagsunod ng mga rules and regulations sa mga coastal areas, pag sinabing bawal kumuha ng mga coral reefs or yung mga corals or yung mga iba pang bagay na hindi dapat tanggalin sa dagat. Yun yung isa sa mga pwedeng contribution ng youth. And yung pakikilahok, pag-volunteer, mag-take initiative sa mga organizations and NGOs na nagsusupport sa marine conservation through coastal cleanups and other stuff po. And bilang kilala yung generation namin na aktibo sa iba't ibang bagay, maaari rin namin magamit yung social media para mag-educate ng ibang tao. Sa
Sa bawat like, share at komento, may dagdag na kaalaman. Sa bawat kabataang natututo, nalalapit tayo sa kinabukasang sustainable at sapat ang isda. Hindi lang tindero, hindi lang mamimili, ang buong komunidad ay kasali. Barangay leaders, organisasyon, simbahan, lahat ay may ginagampan ng papel sa pangangalaga ng yamang dagat. Ang pagiging bayani ay hindi palagi nangangailangan ng malaking hakbang. Minsan, sapat na ang pagtanong, tamang huli ba ito? O ang simpleng pagpili ng isda na hindi overfished. Sa tamang edukasyon, nagkakaroon ng mas matibay na pundasyon, nagkakaroon ng kaalaman, at mula sa kaalaman, tumatalima ang aksyon. So, ang BFAR po, no, lalo po ang National Capital Region, ay hindi po tayo tumitigil, no? Palagi ho tayong nag-iisip po ng mga iba't ibang pamamaraan para ma-assure po natin na ang ating pong mga consumers, lahat po ng stakeholders natin, magmula sa production hanggang sa i-market, hanggang sa makarating po sa ating mga consumers, yung ating mga iba't ibang isda, klase ng isda, ay mabigyan po ng tamang kaalaman at mga bagong impormasyon patungkol po sa pagpapalaki, pagpoproseso, pagbebenta, pagmamarket po ng isda. So, through our palengke edukasyon po, hindi po tayo nagtatapos dun sa una ho nating pag-launch. Pero sabi nga po kanina, ito po ay magiging patuloy po at magiging regular program or activity ng BFAR NCR para po mas mapalapit pa po ang BFAR po sa mga consumers po natin and stakeholders po dito sa Metro Manila. Ang palengke edukasyon ay paalala na kahit sa syudad tayo, may koneksyon tayo sa pangangalaga ng ating katubigan. Sa bawat pagbili, pagtinda, bawat tanong, bawat pag-aaral ay hakbang tungo sa pagbabago. At sa pagkakaisa ng lahat, mapapangalagaan natin ang ating yamang tubig tungo sa sapat na supply ng isda. Hindi lang para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan.